Hindi ko sila matatalo. This is the first time I've felt this protective for a person. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. You're giving me so much emotion I don't even know how to label each one of them. And worse, tolerate them. Bago pa ako magkamali ng galaw at mapahama ka, ilalayo na kita. Hindi ako nakasagot. Hindi ko inaasahan yun. Ang alam kong dahilan kung bakit ayaw niya akong isama ay dahil sa ina-underestimate niyang kakayahan ko at sa tingin niya wala akong magagawang matino para sa kanya. Hindi pumasok sa isip ko na ayaw niya akong isama dahil sobrang nag-aalala siya sa kaligtasan ko. Oh my heart. Ang tibok ng puso ko parang tibok ng bombang malapit ng sumabog. Naglinis ba ako ng tenga kanina? Para kasing nagmamalfunction ng eardrums ko eh. Kung ano-anong naririnig. Baka naman sa sobrang pagpapantasya ko kay Brian. Naapektuhan ng utak ko. Oh my, baliw na ba ako? All I want is for you to be safe. That's why I'm going back to Greece. Tatapusin ko na ang kalokohan nila. Hindi na ako mangingiming wasakin ang goblet sa oras na mapasa kamay ko yon. There's no sense of keeping a family heirloom. That brings death to the family. Kahit kalabanin ko ang buong angkan ko sa desisyon na yon, wala na akong pakialam. For centuries we've been protecting that bloody thing. Risking our lives just to hold it in our keeping. Hindi na ngayon. Desisyon ko na ngayon ang masusunod. Alam kong marami pang sinabi si Brian pero wala na doon ang atensyon ng utak ko. Nakapako na ito sa isiping nasagot na ang tanong ko. Importante ako para sa kanya. At gugustuhin na lang niyang wasakin ng isang bagay na iningatan ng pamilya niya sa napakatagal na panahon para lang mawala ng hates at tuluyan ng matahimik ang lahat. Kung siyang magtatanong kung importante ba siya para sa akin, alam ko agad ang isasagot ko. Bukod sa ate ko, si Brian ang pinaka-importanteng tao para sa akin. At sa oras ng kagipitan, alam kong ilalaban ko siya ng patayan. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakatitig sa tattoo na nasa gilid ng dibdib ko. Pilit na ginagamay ng mga mata kong nakasulat doon. Pero kahit na anong pilit ko, wala pa rin talaga akong maintindihan. Nakakatawa lang sa dinami-dami ng tao sa mundo. Bakit ba kasi sa akin napunta ang incantation na to? Buisit naman Imbis na mag-focus ako sa pagtatanggol kay Brian at sa kapatid ko, kailangan ko patuloy ingatan ang sarili ko para hindi ako makuha ng kalaban. Isang importanteng sangkap kaya ako para sa buisit na ritual na yun. Kung minamalas ka nga naman, oo. Tapos bukod pa doon, ang ate ko pang gagawa ng ritual. Kung tama ang pagkakaintindi ko kay Brian, mukhang si ate pang nakatakdang kumuha ng puso niya. Yung literal na kuha ng heart mula sa dibdib ha. Hindi ko maaatim kung umabot sa ganoon ang sitwasyon na yung dalawang taong mahalaga sa akin ay kailangang magpatayan. Kung sunugin ko na lang kaya itong balat ko para mabura na ang tattoo at mawala ng pag-asa ng mga baliw na kultong yun na maisagawa ang ritual. Ano kaya ang mangyayari? Bigla akong sinabunutan ng sarili. Seryoso ba talaga ako sa naisip kong yun? Naririnig kong sarili kong utak na tinatawag akong tanga. Ni hindi nga ako sigurado kung anong nakasulat tapos buburahin ko. Paano kung mahilig lang pala sa tattoo ang lolo ko? At isang araw naisipan niyang kalmutin ng karayom tong balat ko. Tapos ay liron-liron sinta lang palang ibig sabihin. Dinaloko na. Asset ko pa naman din tong dibdib ko. Sayang lang kung magkakapeklat nang wala sa oras. Ni hindi pa nga nakikita ni Brian my loves eh. Teka. Natigilan ako sa mga walang kwenta kong iniisip. Naalala kong matatamis na salitang nanggaling sa bibig ni Brian kanina. Nakagat ko pang labi ko't namilipit sa sobrang kilig nang maalala ko yun. Hindi ko talaga akalaing ang isang Brian na parang pinanganak sa North Pole at tipong hinukay ng nanay niya sa pinakamalalim na bundok ng yelo sa sobrang kalamigan ng pagkatao ay magsasabi ng ganun sa akin. Shims, ang haba ng hair ko. Gusto kong magtatalon sa sobrang kakiligan. Buo ng pasya ko dahil sa mga sinabi niyang yon. Ipapakita ko ng dibdib ko sa kanya. Mali, yung incantation pala. Pero naisip ko, pareho lang pala yon. The best kasi tong lolo ko. Sa dami ng paglalagyan sa dibdib pa talaga. Pwede naman sa kilikili. O kaya sa talukap ng mata. Ay, hindi ko na namalayan ng oras. Sa sobrang taba ng utak ko, ang haba na ng naisip ko. Gabi na pala. Lumabas ako saglit sa kwarto ko pero hindi ko naman nakita si Brian. Inisip ko kung saan na naman siya nagpunta. Hindi ba siya natatakot na lumabas samantalang alam niya na mga daming umaaligid sa mansyon?
Naghahanap lang ng tamang tiyempo para pasukin kami. Ilang sandali pa akong nagpabalik-balik sa malawak na living room ng mansyon. Hinihintay kong dumating si Brian, kaya nang marinig ko ang tunog ng mga sasakyang paparating, lumabas ka agad ako upang salubungin iyon. Alam ko kasing si Brian na ang laman ng isa sa convoy ng kotseng dumating. Pero nadismaya ako nang walang lumabas na Brian sa mga kotse. Nasaan siya? Tanong ko kay Leo, isa sa mga bodyguards ni Brian na alam kong Pilipino. Naisip kong makakausap ko ito ng matino. Pinauwi niya ako para bantayan ka. May importante pa siyang inaasikaso, pero susunod na siya. Great. Akala ko matinong kausap. Wala na bang kasunod ang susunod na siya? Saan nga? Pangungulit ko. Nakipagkita si boss kay Mr. Villarreal. Villarreal? Kumunot ang noo ko. Parang biglang bumuka ang lupa at nakakita ako ng dagat-dagatang apoy sa pangalang narinig ko. Villarreal? The evil Shanti Villarreal? Tumango si Leo. Nanlaki yung mga mata ko. Kainis, bakit? Kilala ko yun eh. He's the evil of all evils. Bachelor Tycoon number 1 himself. Hindi ba delikadong tao din yun si Shanti? Bakit siya pumunta doon? Dahil limitado lang ang mga tauhan ni boss dito sa Pilipinas. Anong limitado? Sa tingin ko isang batalyon na kayo. Ano to? Gera? Kukonti kami kumpara sa puwersa ng Hades. Dahil ayaw niyang bawasan ng mga taong nagbabantay sa pamilya niya sa Greece. Kailangan niya magdagdag ng panibagong mapagkakatiwalaang tauhan. At manggagaling kay Shanti? No way! Ang mga tauhan ng taong yung kulang na lang sungay at buntot, mga demonyo na rin eh. At saka, di ba mga kriminal yun? Tama ka, pero magagaling sila. At dahil hawak sila ni Shanti, mapagkakatiwalaan sila pagdating sa mga sekretong hindi pwedeng lumabas sa publiko. Hindi rin basta-basta pwede mag-hire ng mga tauhan si boss. Maraming koneksyon ng Hades. Nagkalat ang mga tauhan nilang may matataas na katungkulan sa lipunan. Pwede nilang manipulahin kahit na sino. Paano naman siya nakakasigurong mapagkakatiwalaan niya ang Shanti Villarreal na yun? Pangalan pa lang ng taong yun, nanginginig na ang laman ko eh. Pero sa bagay, ganun din naman ang nararamdaman ko kay Brian noon. Pero nung nakasama ko na siya at nalaman kong pang ibabaw lang pala ang pagka-devil niya, naging kampante na ang puso ko. Judgment na lang siguro ni boss yun. Siya ang mas nakakaalam kung sino ang pagkakatiwalaan at kung sinong hindi. Sagot ni Leo. Sige na, Miss Amanda, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Naiwan akong nakatulala. Habang tumatagal mas nare-realize ko kung gaano kalaking grupo ang Hades at kung gaano sila kadelikado. Kasi isipin mo, Brian Villamor is Brian Villamor. He's a Greek multi-billionaire. Isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. And a bachelor tycoon number 2 himself. For God's sake. According to magazine, he's got thousands of underground allied armies and mercenaries in his command. Maaring most of their number ay nasa Greece. Pero kainis. Nakikita ko kung gaano karaming mga armadong tauhang rumoronda at paikot-ikot sa bahay na to. Hindi lang sila basta-basta mga tauhan. Goodness, they're very skilled and fearless. Napatunayan ko yun nang minsan ko silang kalabanin. Nahirapan ako. I'm a trained warrior all my life. Alam ko sa sarili kong magaling ako. Iya't nahirapan akong lusutan sila noon. Bukod pa doon, this entire house is covered by lasers and deadly traps that can be activated anytime Hades tried to invade. Tapos sa kabila ng lahat ng ito kulang pa rin. Kailangan pa rin ni Brian ang tulong ng isa sa mga bachelor tycoon? Seryoso, gumagamit ba ng black magic ang mga Hades na yun? Hindi yata mga kulto, parang mga mangkukulam. Napilitan akong bumalik sa kwarto. Habang tumatagal na wala si Brian, mas lalong lumalala ang inip ko at pag-aalala. Hindi ko na alam kung paano ako makakatulong sa kanya. Sana man lang kasi na-orient ako ng lolo ko tungkol sa mga bagay na to. Hindi yung basta na lang akong nilagyan ng tattoo. Dapat sinamahan man lang nito ng kahit na konting explanation. Kung ang exam nga sa school may instruction kung paano sasagutin. Ang lolo niya, naglagay ng sagot wala namang tanong. Wala ting instruction. Hays. Ilang saglit pa narinig kong tumunog ang phone ko. Si Lovely? Bakit kaya? Amanda! Bungad nito sa kanya sa kinakabahang tinig. Naalerto siya. Bakit? Anong nangyari? May mga nakamaskarang taong dumating dito sa apartment. Armado sila at malalaking tao.
Hinalughog nila tong bahay, parang may hinahanap. Nasaktan ba kayo? Si Mary, pinukpok sa ulo at hanggang ngayon hindi pa nagkakamalay. Nanlaban kasi siya. Mabuti na lang nakatawag ng pulis sa mga kapitbahay natin, kaya napilitan silang umalis. Pero pakiramdam ko babalik sila. Ano? Nag-alala siya kay Mary. Yung babaeng yun talaga kahit kailan ang tapang. Nasaan siya? Papunta kami ngayon sa hospital. Kinakabahan ako, Amanda. Baka ikaw ang hinahanap ng mga taong yun. Baka kasi silang mga taong tinataguan ni Rochelle. Nakagat kong hinlalaki ko sa narinig. Masakit yun. Pero mas masakit ang guilt na nararamdaman ko para sa mga kaibigan ko. Hindi sila dapat nadadamay sa gulong ito. Wala silang kinalaman. Saang hospital? Pupunta ako. Mag-iingat kayo. Nang sabihin ni Lovely ang hospital na pagdadalahan kay Mary, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Alam kong delikado sa labas pero hindi ko pwedeng pabayaan ang mga inosente kong kaibigan na mapahamak dahil sa akin. Kailangan ko silang itago sa ligtas na lugar. Tatawagan ko na lang si Brian kapag nandun na ako. Sinalubong ako ni Leo ng utusan kong isang guardiang buksan ng gate. Saan ka pupunta? Tanong nito. Sa Maynila, nanganganib ang buhay ng mga kaibigan ko. Pati sila dinamay ng pesteng AIDS na yan. Hindi ka pwedeng lumabas, delikado. Alam ko, pero delikado din ang mga kaibigan ko. Hindi nila ako pwedeng pigilan. Tatawagan ko si boss. Wag na. Ako nang tatawag sa kanya pagdating natin doon. Kung gusto mo, sumama ka. Alam ko kasing hindi papayag si Brian. Bumuntong hininga si Leo. Alam na nito ang ugali ko. Kapag hindi nila ako sinamahan, gagawa ko ng paraan para mag-isang makapunta doon. Pumayag itong buksan ng gwardya ang gate. Sumakay ako sa kotseng si Leo ang nagmamaneho. 2 kotse ang nasa unahan namin at 2 din ang nasa likuran. Mas maigi na itong may kasama ako dahil alam kong anumang oras ay pwedeng umatake na naman ang mga kultong kalaban namin. Nilabas ko ang cellphone. Hindi pa rin ako makatiis, tatawagan ko pa rin si Brian. Kahit na alam kong sisigawan niya lang ako. Mas mabuti na yung kaysa sa hindi magpaalam sa kanya. Bakit ba kasi ako nagigilty? Hindi ko naman siya asawa. Hindi naman boyfriend para sabihin sa kanya lahat ng mga kilos ko. But he cares for you. Sabi ng pilya kong utak na over sa pagka-assuming. Heto na nga, tatawagan na. Pero hindi ko pa man nadadaya ang number nito. Bigla akong napasubsob ng marahas na magpreno si Leo. Anong nangyayari? Hindi ko na kailangan magtanong. Dahil nirarat-rat na ng mga kalaban ang 2 sasakyan sa unahan namin. One of them is down already. Kinabahan ako dahil sa mga balang gamit ng kalaban ay tumatagos na sa mga bulletproof naming sasakyan. Naging maagap si Leo. Mabilis niyang napaatras ang kotse namin upang makaiwas. Pinaputukan kami ng kalaban. Tumama sa gilid ng sasakyan pero hindi naman tumagos ang bala. Thank God. Inabot ko ang baril na nakasukbit sa bewang ni Leo. Binuksan ko ang bintana ng sasakyan para makipagpalitan ng putok sa mga ito. Pero habang tumatagal na nauubos na ang mga kakampi namin, parami ng parami ang kalaban. Kainis, na corner na kami. Dahil pati 2 sasakyang nakabuntot sa amin ni Leo, ay tinitira na rin ng mga bagong dating na nanggaling sa likuran. Kahit gumaganti kami ng putok at napapabagsak ang ilan sa kanila, hindi pa rin mabawasan ang dami nila. Kumpara sa mga naunang engkwentro namin with Hades, mas matitinik na sila at mas malalakas na ang armas. Leo! Napasigaw ako nang mabutas ang windshield ng kotse at tumagos doon ang balang tumama sa balikat ni Leo. Nanlaki ang mga mata ko dahil didiretso ang kotse namin sa gilid ng bangin kapag hindi naagapan. Kaagad kong kinabig ang manibela. Bumangga kami sa isang puno. Nagawa kong patigilin ang sasakyan pero nang balingan ko si Leo, wala na itong malay. Grabe ang kaba ko. Leo! Leo! Oh my God! He's dead! Napalunok ako at nanginginig na binuksan ang pinto ng sasakyan. Kailangan kong makatakbo at makalipat ng ibang sasakyan. Pero ganun na lang ang pagkadismaya ko. Nang mapag-alamang wala nang natira sa mga kasama ko. Tumingin ako sa paligid. Nasa probinsya pa kami kaya marami pang mga matatangkad na puno at mga baging sa paligid. Kailangan makababa ako sa bangin gamit ang mga baging na yun para makatakas. Tumakbo ako ng mabilis patungo doon. Sa likuran ko nakasunod ang mga malalaking taong nakaitim at nakamaskara. They can't catch me. Kailangan ko lang ay kumapit sa mga baging na nakalaylay sa mayayabong at matatangkad na puno upang marating ang ilalim ng bangin. Sa ilalim naman ay punong-puno na ng matataas na halaman at maaari akong makapagtago. Ano yun? May tumama sa akin.
Kainis, not this one again. Karayom na may lamang gamot. Mabilis ang epekto nun. Umikot bigla ang paningin ko. Tapos ay dumilim. Napapikit ang mga mata ko't nawalan ako ng balanse. Pakiramdam ko hinila ako ng kadiliman at kinulong dun sa loob ng mahabang panahon. Pagdilat ng mga mata ko, nasa isang hindi pamilyar na lugar na ako. Madilim ang paligid na para bang nasa ilalim ako ng lupa. Kinabahan ako nang maalala kong huling nangyari. Namatay si Leo at ang mga tauhan ni Brian dahil sa akin. At sa mga oras na ito'y sigurado akong bihag ako ng kalaban. Iginala akong paningin. Hinanap ko kung nasaan ang kapatid ko na alam kong bihag din. Nang tangkain kong gumalaw, saka ko lang napansin ang malalaking kadenang nakatali sa kamay at paa ko. Nasa loob ako ng isang napakadilim na kulungan. Malamig at madumi ang sementong sa tingin ko'y mahabang oras kong hinigaan. Amanda! Kumabog ang dibdib ko. Si ate yon. Nakita ko siya sa kabilang kulungan. At nakatali din na kagaya ko. Madumi ang suot niya na parang kagaya nung damit niya nung huli kaming magkita. Hindi ko maaninag ng mabuting mukha niya dahil sa nasa madilim na sulok siya. Ate, anong ginawa nila sa'yo? Pinilit kong lumapit sa kanya. Ngunit pinigilan ako ng mga tali ko. Amanda, sundin na lang natin sila. Ibigay mo na kung ano ang kailangan nila para matapos na to. Nangihina ang boses niya. Ate, kailangan nila ang incantation. Sigurado akong alam mo kung nasan yun. Hindi pwede. Hindi nila pwedeng gawin ang ritual. Papatayin nila si Brian. Ano ngayon? Sigaw niya sa akin. Mas gusto mo bang tayong dalawang pahirapan at saktan nila? Mga demonyong mga taong may hawak sa buhay natin ngayon. Gagawin nila ang lahat para sa ritual na yan. Isa pa, dati nilang miyembro ang Lolo Marcos. Nangako silang kapag maayos nang nagawa ang ritual, ibabalik nila sa atin ang lahat ng kayamanang naiwan ni Lolo sa Greece. Mga kriminal sila. Hindi sila ang dapat na tinutulungan natin. Tumiwalag ang Lolo dahil ayaw niya ang karumal-dumal na ginagawa ng grupo. Si Brian ang dapat nating tulungan. Magagawa niyang buwagin ang sindikatong ito. Tumawa ng mapait si ate. Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ko. Alam mo ba kung sino-sinong makakapangyarihang tao sa lipunan ng kabilang sa Hades? Amanda, this coven is as ancient and as powerful as Greece itself. Marami silang galamay sa buong mundo na kahit na ang makapangyarihang taong kagaya ni Brian Villamor ay hindi sila kayang talunin. Walang laban si Brian sa kanila dahil mag-isa lang siya at hindi niya kilala ang lahat ng miyembro nito. Para siyang nakikipaglaban sa dilim na hindi niya alam kung nasaan ang kalaban at kung kailan ito aatake. Brian is trying to look for all the help he can get. Matalino ito at hindi nito hahayaang magtagumpay ang mga kriminal. Nasaan ang incantation, Amanda? Hindi ko alam. Mamamatay tayo dito pareho. Hindi ka nila papatayin. Kailangan ka nila para sa ritual. Pwede nila akong patayin pero hindi ko ibibigay ang kailangan nila. Sakali mang alam ko kung nasaan ito. Kahit nasabihin ko sa iyong ang pamilya ni Brian ang pumatay sa mga magulang natin, ang mga Villamor ang nagsunog ng bahay natin. Pinanggit ba yan ni Brian sa'yo? Nanlaki ang mga mata ko sa tinuran ni ate. Anong kalokohan ang sinasabi niya? Hindi ang angkan ni Brian ang masasama, kundi ang Hades mismo. Hindi totoo yan. Totoo. Kalaban ng Villamor ang mga magulang natin. Kahit wala na silang direktang kaugnayan sa Hades, pinatay pa rin sila ng pamilya ng lalaking kinakampihan mo. Ano ba kasing ginagawa mo, Amanda? Bakit hanggang ngayon hindi ka tumatakas kay Brian? Alam mong masama siyang tao, hindi ba? Hindi siya masamang tao. At hindi ako naniniwalang ang mga Villamor ang pumatay sa mga magulang natin. Ang Hades ang may gawa nun, malamang, dahil sa incantation na hinahanap ng mga ito. Hindi ang Hades, Amanda. Maniwala ka sa akin. Hindi ko gagawin yun. Kung noon niya sinabi sa akin na ang pamilya ni Brian ang may kagagawan ng sunog, baka naniwala pa ako. Pero ngayong nasaksihan ko kung gaano kabangis ang Hades sa ginawa nilang pagpatay sa mga kamag-anak ni Mama, hindi mababali ang paniniwala kung ang mga kultong dapat nakatakutan at hindi ang mga Villamor, hindi si Brian. Ate, ako ang tulungan mo. Tatakas tayo dito. Sabi ko na lang sa kanya. Bulag ka ba? Paano tayo tatakas dito? Nasa ilalim tayo ng lupa.
Bago pa man tayo makalabas, nakatutok na ang lahat ng baril sa atin. Isa lang ang paraan, Amanda. Isuko mo na ang incantation. Hindi ko nga alam kung nasan yon. Pagsisinungaling ko. Ilang sandali pa biglang lumiwanag ang mga ilaw sa labas ng aming kulungan. Lumitaw ang 3 Greek sa harap ko. Pulos nakakulay itim na damit ang mga ito. Kung itsura ang pagbabasihan, mapaghahalatang mayayamang taong mga ito. Seryosong usapan ng mga ito. Nakatitig sa akin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Pero si Ate Rochelle ang nag-react. No! You can't kill my sister. I'll stop helping you if you do that, I swear. Pinag-usapan sigurong patayin na lamang ako. Ano ba, Amanda? Isusugal mo ba ang buhay mo para sa Brian Villamor na yan? Kaano-ano mo ba yan, ha? Mahal ko siya, ate. Hindi ko na malayang lumabas sa bibig ko yon. Pero ramdam na ramdam ng puso ko ang intensidad ng sinabi ko. Totoo, mahal ko si Brian at handa akong mamatay para sa kanya. Ano? That man is heartless. He's not capable of loving anybody. Kung nabaligtad ang sitwasyon, papatahin ka ni Brian, Amanda. Hindi mo siya pwedeng mahalin. Pero mahal ko na siya. Wala akong pakialam kung hindi niya ako kayang mahalin. Pero ipagtatanggol ko siya kahit na ikamatay ko pa. No! Amanda! Don't do that! Please! Napansin niyang ngumiti ang mga kalaban sa usapan nilang yun ng ate niya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga ito. Pero parang naiintindihan sila. Nagsalita ang isa. Tapos ay nagtawanan na naman ng iba pa. Anong sinasabi nila? Tanong ko kay ate. Sabi nila, parang alam na daw nila kung saan nakatago ang incantation. Napalunok ako. Tiningnan ko ang sarili ko. Maayos naman ang damit ko. Wala namang napunit. Paano malalaman ng mga ito? Isang armadong lalaking pumasok sa selda ko. Tinanggal ang mga bakal sa kamay at paa ko. Tapos ay kinaladkad ako palabas. Nasa katawan ko pa ang gamot kasi ay nangihina pa rin ako. Gustuhin ko man lumaban pero parang hindi ko yun kayang gawin. Itinapat nila ako sa liwanag. Halos masilaw ako doon. Tapos ay naramdaman kong pagsuntok ng isang babaeng Greek sa aking tiyan. Nasuka ako dahil doon. Kainis. Uminit ang ulo ko. Kailangan kong makaganti sa bitch na to. Kaya kahit nangihina ay sinugod ko ito at gumanti ng suntok. Mabilis ang kamao ko kaya tumama yun sa matigas niyang muka. Naisip kong sana ay mas malakas pa ako. Gumanti ito ng suntok pero hindi tumama. Nakaiwas ako. Ang hindi ko inaasahan ay may isa pang lalaking tauhan ang susugod sa akin. Pinagtulungan nila ako hanggang sa hindi ko na nakayanang depensahan ang sarili ko. Dahil dumilim at umikot na naman ang paningin ko. Stop fighting, lady. You cannot defeat them. Wika ng isang boss, in a broken accent. Just show us the incantation and we're done with you. Napamura ako ng malakas. Pinilit kong bumangon gamit ang nanginginig na tuhod. Tumawa ito ng malakas. I think that's an excellent idea. But you see, you have to undress if you wanna do it with me. Umikot ang sikmura ko sa narinig. Kung bakit ko ba kasi nasabi yun? Nilabas nitong isang mahabang karayom na punong-puno ng kung anong likido. Hindi pa nga ako nakakabawi sa tinurok nila sa akin. Heto na naman. Brian. Sa oras ng kagipitang kagaya nito, puro siya lang ang naiisip ko. Mas lalo akong nahilo ng magtawanan ng mga tao sa paligid ko. Matapos na magsalita ng Greek ang taong may hawak ng injection. Lumapit ito sa akin. Isang malaking lalaki ang humawak sa akin para siguraduhin hindi ako makakapalag. Tumayo ang balahibo ko nang halikan ako sa leeg ng lalaking may karayom. Get off me, asshole! Nagpumiglas ako pero tumawa lang ito. Don't worry, darling. You will crave for my touch later, after this. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lalaking to, pero napapiksi ako nang tumusok na sa braso kong mahabang karayom na hawak nito. Hindi ko alam kung anong klaseng likido yon, pero mas matapang kaysa dun sa nauna. Hindi ako nahilo o dumilim ang paningin, pero kakaibang init ang gumapang sa buong katawan ko. Nang bitiwan ako, napaluhod ako sa sahig. Ang init. Sobrang init. Parang sinusunog ang buong katawan ko. Nakakaramdam din ako ng kakaiba sa gitna ng hita ko. Parang gusto kong maghubad sa sobrang init. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, I want somebody to touch me there. Touch me between my legs. Then it hit me hard. Alam ko na kung anong likido yon.
It's a strong concentrated aphrodisiac. Brian, naisip ko na naman siya. Nakarinig ako ng malakas na kalabog sa pinto ng underground facility na kinaroroonan ko. Pumailan lang ang red alert sound. Sa kabila ng nagiinit kong pakiramdam, alam kong nasa paligid lang at malapit na sa akin si Brian. Si Brian ko. Kailangan ko siya. Higit kailanman. Kailangan ko siya. Ngayon na. Naririnig kong maraming palitan ng putok at pagsabog sa paligid. Gustuhin ko mang kumuble dahil alam kong nasa gitna ako ng mga putukan, hindi ko magawa. Bakit ganito na lang ang init na nararamdaman ko? Bakit parang sinusunog ako ng buhay? Habang tumatagal mas lalong umiinit parang nalalaplos na ang buong katawan ko. Kainis. I've heard of the effects of aphrodisiac before. Pero ang naiturok na sa akin yata ang pinakamatindi sa history ng mga gamot na nagpapataas ng libido. I can't explain what I'm feeling right now. Ang totoo, ang lahat ng init, ng sakit at matinding kagustuhang mailabas ang lahat ng nararamdaman ko ay nakasentro sa pagkababae ko. For the first time in my life, I feel so hot down there. Napahawak ako doon. Nakagat ko ang labi ko nang makaramdam ako ng matinding pagnanasang buksan ng zipper ng pants ko at ipasok ang kamay ko sa loob nun. As if the idea of doing it on my own is going to help me get through the impossible pain I'm feeling right now. It's Villamor. The asshole keeps getting in our way. Napapiksi ako nang bigla akong hawakan ng marakas ng lalaking nagturok ng karayom sa akin. Hindi ako napapiksi dahil sa sakit ng hawak na yon. Pumitlag ang katawan ko dahil gustong-gusto ng balat ko na masayaran ang kamay ng lalaki.